Wait lang, bago tayo magsimula sa ating vlog ha. Ito muna, listahan ko na sa mga i-shoutout ko. Wait lang ha. Mamaya tayo atake. Kagaya kay Claire Castro, yun ang topic ngayon. Kita nyo naman sa title natin kung sino atakihin natin ngayon. Shoutout muna natin dito kay, kay Ma'am Marlene Purpayas, Bislig, Surigao del Sur. Kay Ma'am Ami Cabrera, Saudi Arabia. Kay Ma'am Shamleya Kolan, Singapore. Kay Ma'am Carol Casuila, o taga Bohol to ha. Taga Bohol. Kay Ma'am Veronica Peralta. Kay Ma'am Clarita Untalan. Kay Ma'am Miriam Likad Vlog, Taiwan. Kay Uzi Zero. At kay Ma'am Mila Rowe. May mga dugtong, di ko kasi makita kung ano talagang buong itong Mila Rowe, di ko makita din to kung ano talagang karugtong ito. Kung Rowe lang ba talaga to. Basta yun lang nakikita ko sa sa inyong pangalan dyan sa mga comment section. So ingat po kayong lahat. Tira tayo. Okay, mayong buntag, mayong Domingo sa tanan. Good morning sa lahat at happy Sunday. Ito yung natin ngayon, Lunes bukas, so sigurado ang iba nito tamad na magtrabaho kasi kapag Lunes hirap magtrabaho, hirap mag-umpisa sa linggo. Pero pag umpisahan mo na yan, para kang umiinit na yung gagawin mo, tsaka ka pa gaganahan magtrabaho. Ganyan pag Lunes, mga computer nag-shutdown, tatawag agad ng mga mag-aayos mga computer o mga nagagawin sa mga opisina. Tama ba? Naranasan nyo yan kapag Lunes, ang daming aberya pagdating sa opisina. Yung computer ko di gumagana, nag-shutdown ko sa ganyan yan pag Lunes. Tapos tawag agad ng mga mga technician sa mga computer. Ano nangyari niyan? So, 2 araw kasi nagtrabaho. Wala nung Sabado, sa Linggo, pagka Lunes, saka pa magalaw yung trabaho. Hindi natin pag-usapan ngayon ang trabaho, no? Ang pag-usapan natin ngayon itong si Claire Castro na talagang diniretso niya to si Magalong na sangkot dito sa sa tawag nito. Istorbo dito. Daming demonyo sa paligid. Para si Claire Castro, hudas pa, demonya pa. Dinirect niya to. Itong si Magalong na sangkot di umano dito sa mga nangyayari ngayon na mga rekrutan ba na itong mga retired general na umangal dito sa sa corruption dito sa pamumunuan ng mga gobyerno natin ngayon. Grabe. Tapos ito si Claire Castro, walang preno ang kanyang mga sinasabi dito kay Magalong. Nagtatanong lang po. Video. Tingnan natin paano ba itrato ni Benji Magalong ang Pangulo. Tingnan natin. Kayo kayo ang makiramdam Pero sometimes, presidente ka, dapat may kamay na bakal. So please don't. Ano ang gusto niyang ipakita sa tao? Gusto niya ang Pangulo Marcos Jr. mag-ala Duterte na tulad ng kanyang idolo. Kamay na bakal. Ganon? Diba? All praises siya. Kay dating Pangulong Duterte. Kahit pumatay. Kahit kurap. Kahit babaero. All praises siya. Na yun ang hindi ginagawa ng Pangulo. Hindi pumapatay. Diba? Walang korupsyon. Yung idolo niya umaming kurap. Hindi na mababae. Hindi malaswa. Lahat ng yan wala kay Pangulo Marcos Jr. Pero iniidolo niya. Yung gumagawa nun. Kakaiba. Ngayon, di ba? Tingnan mo kung paano niyang ipakita, di ba? Yung frustration niya sa ginagawa ng Pangulo Marcos Jr. Hindi siya all praises kay Pangulo. Hindi siya believe. In other words, hindi siya believe. Ito natin Pero sometimes, presidente ka, dapat may kamay na bakal. Di ba? Anong gusto mong palabasin? Mahina?
Mahina. Porket hindi nang iintriga at hindi gumagawa at nagpaplanta ng ebidensya, mahina. Diba? Porket ilalagay or ibibigay sa legal team ang naging role mo sa ICI, mahina na ang Pangulo. Hindi ba nga mas malakas yun? Kasi kahit na inappoint ka as special advisor, tatanggapin niya kung may mali sa pag-appoint mo, pag-appoint sa'yo. Eh, hindi mo na hinintay yung investigasyon eh. Umalis ka na eh. Di ba? Kung hinintay mo yung investigasyon, baka mas maganda. Malaman natin kung tama o mali. Umalis ka na eh. Umalis ka ba dahil alam mong mali? Di ba? O totoo yung sinasabi ni Antonio Montalvan at saka sino ba nagsabi na involved ka? Malamang na involved ka daw sa kuplat. Yun ba yung ayaw mo mapaimbestigahan? Tanong lang naman mga kaklita, nagtatanong tayo. Kasi yun din yung tanong ng iba. Diba? Dito pa lang, alam mo na sa mata ng tao, sinisiraan mo ng Pangulo. Diba? Sa mata ng tao, makakadinig sa'yo, na tiwalang-tiwala sa'yo, na nilalagay ka sa pedestal, na lahat ng sabihin mo para totoo, dito pa lang, lahat na makikinig sa'yo, iisipin nila, tama ka. At mahina, lumalabas. According to you, ang Pangulo. Tignan natin ha. Pero sometimes, presidente ka, dapat may kamay na bakal. Ikaw pa nag-advise sa Pangulo? Diba? Ikaw pa nag-advise sa Pangulo. So please don't take any offense, Mr. President, pero Sinabi mo na eh. So it means, mga ka-clear, tandaan natin ha, the last time niya nakausap ang Pangulo, nung pumunta siya sa Benguet, ang Pangulo. Naging special advisor na siya hanggang sa nag-resign siya. Hindi niya nakakausap ang Pangulo. Tatanong natin, Mayor Benji, nagkausap kayo last time, yun yung pinaka-last yung pag-uusap. Nabanggit mo ba sa kanya kung sino yung involved sa rocknetting? Sa dinami-dami ng folder na sinabi ng Pangulo na binigay mo, nabanggit mo man lang ba, kahit folder na lang, kahit marami kang binigay, pero nabanggit mo ba sa kanya kung sino involved sa rocknetting? Nabanggit mo ba sa ICI kung sino involved sa rocknetting? Diba? So dapat, di ba kinakasuhan yan, ang dapat mo kinasuhan. Yung interview kay Colonel Corribil, inamin niya, hinihikayat siya ni Magalong mag-aklas. Oh, engrasyo, papakinggan ko talaga yan. Ayun lang yung napakinggan ko eh. Ganon. yeah, I remember your words na you're there to redeem the name of your father. So I hope in the next 3 years or the remaining years, you'll be able to achieve that. Diba, mga Cliff? Akala mo, ang bait na sinabi. When in fact, negative yun. Akala mo, magandang advice. Pero kung tutusin, paninira yun. Tayo mga ka-clear, kung nakikita natin ang trabaho ng Pangulo, kung gaano ito, diba, magtrabaho, hindi mo yan sasabihin. Diba? Napakulong, naaresto si Kibuloy. May kaso sila Alice Goo. Tinanggal ang Pogo. Nagkaroon ng buhay yung kaso ng ICC. Nadala ang dating Pangulo Duterte sa ICC. Not condemn him, pero para harapin yung kaso na ang nagsampa ng kaso ay kapwa Pilipino. Naayos ang mga kaso ng mga nagrally sa Qatar. Sino pa ba? Napabalik si Teves. Ano to? Bulag ka ba dito, Mayor Magalong? Di mo to alam? Tapos,
Kanino ka believe? Yeah, dito siya believe, mga ka-clear. O, sige. Dito siya believe na believe. Tingnan natin. Sabi niya, nagtatanong lang po, kung sangkot ka ba? Isa ka ba? Ganun ang ano niya, di ba? Tapos may nag-comment sa kanya na itong si Kirubin ay hinikayat di umano si Magalong hinikayat di umano to si Kirubin na mag-aklas. Yun pala yung nabanggit siguro ni Kirubin. So sa latest lang yun na vlog ko na confirm na mayroong sinasabi si retired Colonel Kirubin na mayroong naghikayat sa kanya. So yun na nga ang nangyari. Ngayon, ito si Claire Castro, walang habas ang pag-atake dito kay Mayor Magalong. Kasi nung ano pa yan noong bago inappoint ito si Mayor Magalong doon sa ICI, doon na sila, mayroon na silang doon, may mga sagutan na sila doon, mga atake-atake na sa media. May mga interview si Claire Castro nga sa kanyang mga press briefing o press conference sa Malacanang. Inaatake niya to si Magalong nung hindi pa ICI ito si Magalong hindi pa siya nagiging ano bang tawag doon sa kay Magalong na posisyon, consultant, hindi rin basta hindi pa siya na doon na appoint ni Bongbong Marcos. So lalo noon nang inappoint ito ni Bongbong Marcos, lalo itong si Claire Castro na gusto talaga niya, parang gusto paalisin niya si Magalong. At ito ngayon si Magalong nag-resign na nga, at ito na atake ito si Magalong, si Claire Castro dito kay Magalong. Sobra pa sa asong ulol. Matindi ang kanya pag-aatake dito kasi ikabit ka ba naman sa kudita? Parang ipabilo siya dito sa problema ngayon ni Magalong at dito sa presidente. Para ang presidente maniwala kay Claire Castro na ito si Magalong nag-attempt na magkudita laban sa iyong panggobyerno. Yun ang palalabasin ni Claire Castro sa sinasabi niya noon. At anong sabi niya? Ang daming nagawa ang presidente. Isa sa mga pinakamalaki nagawa ni Bongbong Marcos ay itong pagpauwi daw ni Teves, itong mga kaso naman ni yung GOO, itong kaso ni Pangulong Duterte sa ICC na napadala doon. They confirm na ang kanyang itong gobyerno ni Bongbong Marcos ay nagpadala nga. O di ba? Yung yun sinabi, ang nag-team effort nun, mga Rimulya. Ngayon, lumabas din ang katotohanan sa bibig mismo nitong si Claire Castro. Talagang walang usok, talagang makikimkim. Kasi sinabi niya na Ano pa yung mga sinasabi niya? Yung pugo? Ang pugo daw, tapos ang presidente daw, nagtrabaho ng husto. Magtrabaho ng husto. Yung sa Cebu nga, bago magpunta ang presidente doon, nagpadala pa ng bigas na 20 pesos per kilo bilhin sa mga nasalanta. Ganon din sa Mindanao, doon sa may sa Manay. Nagpadala kaagad ng bigas na pwede mabili ng 20 pesos per kilo. Ang kapal ng mukha ng presidente to. Ipagmalaki mo yan. Para sa akin itong nakakadiri ang presidente na to Umabot ba sa ibang bansa ang kanyang ginagawa na hindi maganda na yung nangyari sa nito sa Oslo at dito mismo sa aming bansa? Kilala tayo kung gaano tayo kagarapan, gaano kakurap ang Pilipino. Damay tayo. Pag sinabi Pilipinas, Pilipino tayo Damay-damay na tayo lahat. Tapos idipinsan pa itong presidente na to. Sa bagay, diyan siya kumikita Hindi siya pwede na magiging spokesperson dyan. Sa bagay, hindi naman talaga trabaho niya spokesperson Kaya hindi siya matanggal-tanggal ni Bongbong Marcos kasi ito yun ang umaatake sa mga nagsasabi kay Bongbong Marcos, dumadaan sa kanya, Claire, ito trabahuin mo to atakihin mo yan. Yan yung ni Bongbong Marcos. Di ba marami nagsabi, ang bait ng presidente, hindi nagsasalita. Paano hindi magsasalita na yung lahat na sasabihin ni Bongbong Marcos, ipasa niya kay Claire. Ito Claire, ito yung sagutin mo. Ito yung atakihin mo to mga to. Para si Marcos safe, hindi si Marcos ang nagsalita, pero si Claire Castro, yun yung nagsasalita. Kung nabantayan nyo yan, hindi nga masyado si Marcos nagsasalita. Kaya lang, pagdating sa kanyang tagapagsalita, yung mga taga-atake niya, yun. May basbas yan. Kasi kung walang basbas yan, si Bongbong Marcos, aalma dito kay Claire Castro, wag mo nang sagutin ng mga ganyan, walang kwenta yan. Pero, kung walang kwenta-kwenta, sinasagot nito si Claire Castro.
Ito talaga nangyayari ngayon ha. Hindi ho ito basta-basta kasi ito si Benji Magalong, Mayor Benji Magalong, isinangkot niya dito sa kudita na mangyayari sa Pilipinas. Galit na galit siya kay Magalong. Di ko alam kung may gusto to kay Magalong kasi noon pa to talagang ina-atake niya si Magalong. Yung panahon pa yun sa mga ini-expose ni Magalong itong nangyari sa mga akap. Yun yung sabi niya, kung may ebidensya siya, ilabas niya ebidensya. Yan ang sagot niya doon. Si Claire Castro, ang daming naiinis sa kanya. Dami rin yung mga, siyempre, kalyado niya, natutuwa din kasi ang galing daw magsalita. Nabantayan niyo yan, yung mga vlog niya, sasabihin ko ulit, mga Duterte ang aatikihin niya. Ito si Claire Castro, ang niya, kakampi daw to ni Magalong ito mga Duterte. Magsalita ka lang laban dun sa mga opinion ni Magalong yun eh. Tapos sabihin mo na, DDS na si Magalong. Sa palagay ko, hindi naman to direct na nagsabi si Magalong na supporter ako ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Walang sinabi ganun. Ang kanya nga lang yung nakikita ngayon ay hindi kasi akma doon sa mga pangyayari sa atin. Pero ang presidente, parang hindi pwede na ang presidente na to, kung walang guide na na ibang tao, wala siyang kusa kasi itong presidente na to. Yan ang totoo ha. Ito, hindi ko alam kung saan abot ang kanilang bangayan ni Magalong at saka itong si Claire Castro kasi talagang sa mga live stream ni Claire Castro sa kanyang vlog, atake na kay Magalong na ngayon ang nakakonsentrate. Galit na galit siya dito kay Magalong. Mayroon pa yung ganun pa siya. Alam mo, Claire Castro, kung nasa gobyerno ka nagtrabaho, hindi dapat ganun eh. Sabihin mo, conflict of interest, conflict ka din eh. Yung mga sinasabi mo dyan, hindi yan pwede pang official ng gobyerno. Hindi ka pwede sa Malacanang, sa totoo lang ha. Napaka-bias nito. Lahat ng against kay Marcos, banatan niya yan. Mas lalong binakbakan ng husto niya itong mga Duterte. Walang pinipili ngayon sa mga Duterte. Mula sa tatay, kay VP, kay Pulong, kay Basti, kay Veronica, lahat na yan. Lahat basta pamilya ni Duterte, inaatake niya yan. Kapag wala siyang maatake dito sa mga Duterte itong araw na to, dito sa iba yan. Kahapon tong vlog yata niya eh. Kaya sabi ko, gawan ko nga ito ng opinion itong ginagawa ni Claire Castro kasi sinabi niya na kaagad eh, na nagtatanong lang daw. Inoong pa yun, yung thumbnail nga niya eh. Yung sinabi na may kodita, ang nilagay niya sa thumbnail niya, si Magalong. So, siya? Mayroon siyang sinasabi, mayroon talaga siyang dito na kasali si Magalong. Ito nangyayari ngayon sa mga aklas sa mga itong mga retired general. Normal ho yun, clear kasi ito kasi mga retired general, yung mga benepisyo nila naapektuhan na. Hindi ka kasi military, abugaga ka eh. Abugaga ka, hindi ka nanggaling sa serbisyo. Ito mga serbisyo sa mga PNP official, mga PNP generals na yan. Matindi yung pinagdaanan nila. Ilagay ka ba naman sa Mindanao, doon sa mga gira doon na matitindi, tapos ikaw anong ginagawa mo? Wala ka namang, di mo naranasan ng ganun eh. Isa pa, babae ka. Itong mga PNP official itong mga general na to na nagre-retire na, doon sila worry sa kanilang mga pensyon. Kasi nga sa corruption, maapektuhan sila kung naintindihan mo sana. Hindi ko alam kung saan galing ang talino nito, kaya lang hindi niya ginagamit eh. Ang ginagamit lang nito, basta atake lang. Yun lang ang ginagamit niya dito. Para sabihin niya magaling. Hindi magaling ang ganyan ng atake lang ng atake. Ako sa lahat ko na nakikita na mga nagsasalita dyan sa palasyo, dati kay Bunye, itong sino ba yung, kay kay GMA yun, si Bunye. Sino pa, mas mas okay yun. Mas malumana yun, magsalita. Tapos sino pa? Sa lahat ng pinakagarapan magsalita, pinakabalasubas magsalita, ito si Claire Castro, babae pa ha. Balasubas sobra. Parang hindi abogada pala. Abugaga ang tawag ko sa kanya. Kaya ito yung lahat ng nagsasalita dyan sa palasyo, siya, nagsasabong ng mga kaguluhan sa mga tao. Kasi mainis ka eh. Atakihin siya, gaganti siya. Tapos ang palasyo na nagtatrabaho ng gusto. Saan ang trabaho ng presidente mo? Saan ang trabaho ng presidente mo?
Puro na nga lang yung ikot lang ng ikot yan eh. Yung ICI na binabatikos sa mga tao ngayon, hindi lang mga taong ordinaryo, pati mga abogado nga iba dyan. Binatikos yan kasi may tinatago yan. Hindi ilalabas sa kanilang investigasyon. Yan ang sabihin mo sa amo mo na utro rin baga gagaya ni Claire Castro. Kawawa talaga tayo nito. Nagpapasweldo tayo kay Claire Castro pero ang trabaho niya na kay Bongbong Marcos din. Ang lakas niya magsabi na ang mga tao nagtatrabaho lang para sa mga Duterte, mga senador, kay Bongo, kay Senator Bato de la Rosa. Ganon din siya. Nagtatrabaho ka sa Malacanang, sumusweldo ka galing sa taong bayan. Tapos ang trabaho mo para kay Bongbong Marcos lang din. Anistik ka. Sarap ka dikitan ng band-aid yung mukha mo.